Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanid TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Kita ko dyan, ginamit nila yung issue, yung pagkakahuli dyan para palabasin na nagtatrabaho sila. Which is mali. Kasi hindi nila po pwedeng tawaging anti-drug operation yan dahil yan nahuli lang sa checkpoint. Kung ako ang team leader o ahenteng in charge na nagtatrabaho dyan, hindi ko paharang sa checkpoint yan. Ipahahatid ko yan dun sa destination para makuha ko kung sino yung dadatnan yan, yung tatanggap yan. Bilang naging bahagi din ng, sa paglaban itong illegal na droga, anong unang, kasi binaba na nila no, mula 2 tonelada, naging ano na lang, 1.4 tons. Okay. Tapos binaba sa 8 billion or 9 billion yung halaga. Pero kayo po, doon sa setup, doon sa, kung pagbabasahan lang natin yung mga reports na bigla na lang nadaan daw, doon sa checkpoint, dala-dala yung kargamento, ito po ba'y bagong pamamaraan ng mga sindikato? Or ano ba yung typical ninyo na na-encounter po? Dati? Unang-una, no, dalawa yung aking naramdaman. Una, kinocongratulate ko yung pamunuan ng Philippine National Police, dahil doon sa pagkakakuha natin ng ganitong kalaking volume ng illegal drugs. Pero, kakambal naman ito is yung disappointment. Bakit? Kasi, kitang-kita yung incompetence ng leadership ng Philippine Drug Enforcement Agency being the lead agency ng ating kampanya laban sa illegal drugs. Bakit? Sa laki ng nakuha nating illegal drugs, diba? Tonelada ito eh. Pero wala man lang tayong nakuhang mga importanteng personalidad sa likod ng pagkakahuli nito. Kasi kung titignan ninyo, kung babalikan natin ang anti-drugs operation, pagka ganyang malalaki, talagang tinatrabaho yan. Kaya nga tayo humihingi sa Congress, taon-taon ng dagdag na pondo. Noong panahon ko, ang pondo lang ata ng PDEA, kung di ako nagkakamali, 600 to 800 million. Ngayon ay 3.2 billion more or less. Ngayon, doon sa 3.2 billion, nandiyan na yung personnel services, Andiyan na rin yung mga kung ano-ano pa man pagkakagastusan at yung intelligence fund. Kung ito, maganda ang pagkakahawak ng liderato ng PDEA sa kampanya natin sa illegal drugs, bisin sana meron tayong nadakip na tao, hindi lang driver o courier. Kasi nung panahon namin, itong ganitong kalaking volume, hindi basta-basta mailalabas ito. Kung ito talagang pinag-aaralan at tinatrabaho, 24/7 namin binabantayan yan. Bakit? Sinusundan namin yung mga personalidad sa likod nito. Kung yan ay bodega, lutuan, sino yung mga marketing officer, sino yung mga chemist, sino-sino pa yung mga taong involved. Bago namin pitasin yan, sinisiguro namin na talagang pagka dumating yung tamang panahon, kagaya niyan, may nahuli. Isa-isa na namin kumbaga sa lahat yan huli. Ngayon, ang nangyari, sa halip na proactive ang approach ng gobyerno, nagiging reactive. Bakit? Kasi ngayon pa lang sila nagkakaroon ng investigation. Post-investigation yan. Kung ako man itong sindikato, nahuli yung aking mga, yung aking mga epektos, magpapakalat-kalat pa ba ako sa kalye? Hindi na. Magtatago na ako. Magtatago na yung mga personalidad na nasa likod niya kasi nahuli na ebidensya eh. Diba? Sino naman si Raulo ang kakalat-kalat pa nahuli na ebidensya? Diba? Wala na. Kaya ang dito, ang sinisisi ko is yung gobyerno. Naging incompetent sila sa kanilang mandato.
Kung ang mga ahente alaga nila, talagang binubusog nila, iyan magtatrabaho ng kusa. Ang tanong, bakit nagkakaganito? Kung hindi pa aksidenteng naharang sa checkpoint yan, hindi makukuha yan. Ako talaga nagpapasalamat din talaga ako sa Diyos dahil kahit papano, may mga pulis tayo dun sa field na hindi nasilaw. Sila-sila lang yung nandun eh. Kung yan, pag iinteresan pa ng mga pulis, wala na. Buti na lang hindi nasilaw. Nagkaroon na tayo ng mga kasong ganyan na talagang na ano yung mga ebidensya, ebidulsa. Di ba? Pero Sir Jojo, pwede bang, kumbaga, pwede pa siyang hindi mo na ibulgar? Kasi considering hindi pala anti-drug operation yung nangyari, kundi, it so happen, maswerte lang na dumaan doon sa checkpoint. No? So, kumbaga, hindi taga siya yung piniktikan nila ito, sinundan nila. Pwede pa itong itago muna pansamantala kasi tsaka pagugulong yung investigasyon nakahanda na yung mga posibleng involved dito sa droga na ito. Alam nyo, babaguhin natin ang batas, lalo na yung doon sa chain of custody, no? Doon sa Section 21 ng Republic Act 9165. Kasi immediately upon confiscation o seizure, dapat yan magkakaroon kagad ng inventory. Initial custody ng illegal drugs, dapat ima-markings kagad yan ng kung sino yung nakahuli. And doon sa team, dapat nag-elect sila o nag-appoint sila ng seizing officer para hindi magulo. Kung sino lang yung taong in charge doon, siya lang ang mayroong karapatan na humawak ng ebidensya. Otherwise, pagkayaan na kontamina at nasira yung chain of custody, madidismiss yung kaso. Nako. Napakasensitibo ng pagtrato sa ebidensya. Kaya nga dapat pagdating sa mga anti-drugs operation, hindi po pwedeng como ikaw ang team leader o ikaw yung hepe ng basta-basta kang gagalaw dyan. Hindi, wala kang karapatan dyan. Ang may karapatan lang dyan yung mayroong initial custody. Yung personnel na nakatalaga dyan para doon sa pag-i-inventaryo niyan. Yung pag-markings, kung sino nag-markings niyan, siya lang ang may karapatang humawak dyan. Siya yung magta-turnover. Kung meron mang ibang kamay na humawak dyan, mag-execute siya ng affidavit. Ngayon po, sir, yung chain of custody hindi nasisira. Kasi dyan magiging butas eh. Ngayon po, sir, binigay na sa PIDEA yung mismong mga illegal na droga after ilang araw, 2-3. Sapat na ba yun ng mga araw para makumpleto lahat ng mga dokumento bago na i-transfer? Para kumbaga at least magiging pulido pa rin yung pagkakaso? Ang PIDEA kasi siya yung talagang tinutukoy sa batas na siyang in charge sa ganyan. Kaya kahit anong operating unit o law enforcement units ang nakatagpo doon sa siya talaga yung merong authority na humawak o mag-custody ng ebidensya na ganyan. Basta hindi lang masisira yung provision, yung sinasaad ng provision ng Section 21 dun sa chain of custody. Kagaya niyan, yung mismo nag-markings, siya rin yung magde-deliver niyan. Stricto pala sa laboratory. I-receive yan sa kanya. Marami ng mga kaso, sir, na technical lang. Oo, marami na-dismiss. Marami na-dismiss na tungkol sa mga technicalities, lalo na yung pagsunod dyan sa chain of custody. Kasi nga, kaya ginawa yan ng Kongreso, yung inamend yung 6425. Yung Republic Act 6425 noon, yung Dangerous Drugs Act of 1972, kaya inamend dyan, nilagyan pa ng safeguard para maiwasan yung mga lang basta ng ng ebidensya. Ito talagang tinatratong sagrado yung ebidensya. Sabi ko nga kahit na sino, kahit na mayor ka pa, senador ka pa, presidente ka pa, wala kang karapatang humawak ng ebidensya. Ang pwede lang humawak niyan ay yung may initial custody o yung mismong seizing officer. Siya lang ang may hawak. Or else, pag hinawakan nila yan, mag-execute sila ng affidavit. Opo. Kasi ibig sabihin, nakontamina yan.
How about yung ano, sir? Kasi maraming nagtataka ng mga taong bayan, yung mga netizen, nagkokomento. Dahil biglang nagbago yung halaga, biglang nagbago yung timbang noong kontrabando. Natural ba yan na nangyayari ang mga ganyan, sir? Bakit kaya naglalabas agad-agad ng ano kung hindi pa pinal? Baka meron ding mga technical na naman sila ukol dyan. Alam mo, yung sa ganyan, normal yan, lalo na minsan may nagsasabi, 2 tonelada yan, 3 tonelada. Pero doon sa actual na, sa actual na kasi tinitimbang yan tinitimbang yan sa laboratory service o sa crime laboratory, no? Opo. Tinitimbang yan, yun yung official weighing ng ebidensya. Kagaya yan, may isa kala mo 1 gramo, 1 kilo, pero kulang pala ng 2 guhit o 1 guhit. So sa 1 kilo, halimbawa, 1 guhit ay 100 grams. So pagka sinabit mo yan, approximately 1 kilo o 1,000 grams, pero pagdating sa official weighing, lumalabas 900 something grams lang. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.